Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Buena. Ngayon po ay ating pong tatalakayin ang isang legal na usapin tungkol sa pagsasampa ng petition for certiorari ng isang grupo ng abogado na identified with the former President Rodrigo Roa Duterte. At pag-uusapan po natin na bakit dapat ibasura ang petisyon laban sa impeachment. Maganda pong usapan to at pakinggan niyo po hanggang dulo sapagkat hihimayin natin punto por punto kung bakit hindi dapat mag-prosper at magtagumpay ang mga petitioners sa kaso na to. Okay? Ngayon ay hahamunin ko din po kayo. No? Hahamunin ko ang inyong mapanuring pag-iisip. Sa mundo ng batas, hindi sapat na may reklamo ka. Dapat ay mayroon kang legal standing sa harap ng hukuman. At ang iyong kaso ay dapat hinugna para desisyonan. Dapat may actual controversy. At yan po ang pagdidesisyonan ng ating hukuman. Ang petition po na impeachment laban kay Sara Duterte ay isang crucial na pagsusulit sa ating doktrina ng separation of powers. Sa lecture na ito, titignan natin ang matinding dahilan. Matinding dahilan, tama. Titingnan po natin ang matinding dahilan kung bakit ang Korte Suprema ay dapat magpatupad ng judicial restraint at ibasura ang petisyong isinampa ng isang grupo ng abogado. Partikular na dahil sa pagiging hilaw o premature ang petisyon na to. Okay, so maganda kayo dahil hihimayin po natin ang batas ng walang emosyon. Walang kampi-kampi dito, kundi may purong lohika. Alam niyo po, diniscuss ko na to 2 weeks ago about the possibility of filing a petition for certiorari. Pero hindi para isampa sa Korte Suprema ang petisyon ng isang grupo na hindi naman directly affected doon sa reklamong impeachment. Okay, umpisahan natin. Okay? Tungkol dito sa locus standi. Ang ibig sabihin nito, yung mga nagsampa ng reklamo o nagsampa ng petisyon, they lack the legal standing in court. Ang tawag sa kanila parang parang interlopers versus the real party in interest. Alam niyo po sa ilalim ng Rule 3, Section 2, ang bawat aksyon ay dapat isampa sa pangalan ng real party in interest. Sina Atty. Torion, Vic Rodriguez at iba ba niyang mga kasama ay hindi po respondents doon sa impeachment complaint sa House of Representatives. Sila ay mga legal interlopers. Kung ang mismong Vice President ay hindi nagsasampa ng petisyon, ang korte ay hindi dapat makinig sa mga proxy o kaalyadong mga abogado na walang direktang pinsalang natamo. Interlopers, ay ibig sabihin niya mga epal. Yung mga nakikisawsaw lang. Okay? So, yun po ang interlopers. Ngayon, punta tayo doon sa doktrina ng prematurity at ripeness. Expound natin. Ito ang pinakamabigat na argumentong technical laban sa petisyon. Ito pong petisyon, ito pong kaso na to, ay hindi pa po right for judicial determination. Hilaw siya. Kumbaga sa prutas, hilaw pa, pinitas mo na, kinain mo, isasakit ang tiyan mo. Diba? Okay. Ang susunod, meron na bang actual case or controversy? Ang kapangyarihan po ng Korte Suprema ay limitado lamang sa mga kasong may actual controversy. Malinaw po yan sa ating konstitusyon. Sa ngayon, ang impeachment ay nasa committee level pa lamang sa mababang kapulungan. Wala pang pinal na desisyon ng House of Representatives kung itutuloy ang impeachment o ibabasura ito. Hanggat wala pang aksyong nagdudulot ng irreparable injury
ang pakikialam ng korte ay isang speculative exercise. Ba't dito sa ating bayan, no? Maraming mga abogado, hindi ko naman nila lahat, no? Marami lang. Ang atat, nagmamadali palagi na mag-file ng mga petition or reklamo. Katulad na lang doon sa pangatlo, pangalawa, pang-apat na impeachment complaints. Nagunahan mag-file, ayan. May butas tuloy. Tapos ito naman, nag-file agad ng petition for certiorari. May butas na naman din to. Okay? Ngayon, meron po tayong prinsipyo na dapat ubusin muna ang lahat ng remedyo sa loob ng ahensyang humahawak ng kaso. Ang Vice Presidente ay may pagkakataong sumagot sa House Committee on Justice sa pamamagitan ng counter affidavit. Yung takbo agad sa Korte Suprema habang gumugulong pa ang pagdinig ay isang paglaktaw sa proseso. Nagkakaroon din sila ng procedural shortcut dito. Ang tawag nga sa doktrina na yun, dapat i-exhaust mo muna lahat ng available legal remedies bago ka magsumbong kay Lolo. Diba? Yung Korte Suprema. Okay? Hindi yung sugod ka na sugod. Yeah? Doon ka muna. Ubusin mo muna yung available remedies. Exhaust all the available remedies first. Ngayon, kung magdidesisyon ng Korte Suprema, kung ngayon sila magdidesisyon, para na rin silang nagbigay ng advisory opinion tungkol sa isang bagay na hindi pa tapos, isang bagay na hilaw pa. Ang korte ay hindi legal consultant ng mga politiko na tatakbuhan mo tuwing may hindi sila nagugustuhang tanong sa Kongreso. May mga doktrina, may mga jurisprudence na sinusunod. May mga available remedies pa. Huwag takbo ng takbo sa Korte Suprema. Dapat kung tatakbo sa Korte Suprema, dapat may proper time dyan. Diba? Okay? Ngayon, may sinasabing fishing expedition, no? Nareklamo si Atty. Torion, no? Tungkol sa mga issue ng ebidensya. Ang tamang oras para questionin yan ay kapag ang ebidensya ay gagamitin na sa isang impeachment trial sa Senado o kung mayroon ng pinal na articles of impeachment. Sa puntong ito, ang lahat ng reklamo ay may mga pangamba pa lamang, hindi pa aktwal na paglabag, no, sa procedures at sa mga legal provisions of the law. Hilaw pa nga sabi ko kanina, di ba? Okay. Isa pa, ano ang motibo nila dito bilang mga pwede nating tawaging political proxy? Diba? Dito dapat kilalanin ng Korte Suprema na ang mga petitioners ay mga hayagang kaalyado ng respondent na si Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga paggamit sa mga kaalyado bilang shield ay isang pag-abuso sa proseso ng korte. Ito po ay yung tinatawag na abuse of court processes upang iwasan ang direktang pananagutan sa ilalim ng mekanismo ng impeachment. Okay? Although diniscuss ko dapat mag-file ng petition for certiorari, but not at this point in time. Mali ang timing. At mali ang katwiran na ginamit. Okay? So, punta tayo sa political question doctrine at co-equality. Ito pong kapangyarihan ng impeachment ay eksklusibong ibinigay ng ating saligang batas sa Kongreso hanggat hindi lumalabag sa mga explicit na provision ng konstitusyon kagaya ng one-year bar rule. Pero dito, hindi ako naniniwala walang violation. May violation talaga ng one-year bar rule. Pero sa ibang provision siguro ng batas. Ang korte po ay dapat magbigay daan sa political wisdom ng mga mambabatas. Ang paghimasok sa yugtong ito ay pagwasak sa balanse ng separation of powers. Okay. Mga amigos, mga amigas,
mga kabueno, kompanyeros at kompanyeras. Ang Korte Suprema ay hindi super legislature at hindi rin po ito political sanctuary para sa mga opisyal na ayaw humarap sa pagsusuri ng bayan. Ang pagbasura sa petisyong ito dahil sa pagiging premature, no, hilaw na hilaw, ay hindi po pagtalikod sa hustisya, kundi paggalang sa tamang panahon at proseso ng ating batas. Ang batas ay may sarili ang cycle. Huwag nating pilitin ang bunga kung ito ay hilaw pa. At huwag nating gamitin ang korte upang pigilan ang daloy ng pananagutan. Isipin mo na lamang kung yung bayabas ay hilaw pa at pinilit mong kuhanin sa puno at iyong kinain. Ano ang resulta? Sasakitan tiyan mo. May impatyo ka. Impatyo ba yun? Ang tunay na proteksyon para sa mamamayan ay hindi ang pagbusal sa Kongreso, kundi ang pagtiyak ng bawat institusyon ay malayang nakakagawa ng kanilang tungkulin ng walang maagang panghihimasok. Ibasura po yung petisyon na yan. Hayaang gumulong ang gulong ng konstitusyonal na pananagutan. Hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.